Ang topic natin ngayon ay tungkol sa hiling ni House of Representative Rufus Rodriguez sa US para hingiin ang guided missiles cruiser, ang USS Philippine Sea. Pero bago tayo magpatuloy, huwag niyong kalimutan pindutin ang subscribe button para lagi kayong updated. Si Congressman Rufus Rodriguez, 2nd District of Cagayan de Oro, ay humiling sa US government na idodonate ang guided missiles cruiser, ang USS Philippine Sea sa Pilipinas. Pag na-decommission na ito sa susunod na taong 2025, maganda itong ginawa ni Congressman Rufus Rodriguez at ibig sabihin nito ay may malasakit siya sa depensa ng Pilipinas at malaking maitulong ang guided missiles cruiser na ito na magpapatrolya sa West Philippine Sea. Sa mga nakaraang taon ay nakatanggap ng mga barkong donasyon at ibang equipment mula sa US ang Pilipinas sa ilalim ng Excess Defense Article at pwede rin sa pamagitan ng grants o donation o ibibinta na mas mura. Ang US ay nag-transfer sa Pilipinas ng mga Cyclone class ng US Coast Guard. Ito ang BRP Valentin Diaz, ang BRP Ladislao Diwa na nakomisyon noong 2023. Ayon kay Congressman Rufus Rodriguez, na napakalaking maitulong ng guided missiles cruiser ang USS Philippine Sea para protektahan ang territorial rights at ang ating sobereintiya at lahat ng mangingisda at personnel ng Philippine Navy laban sa mga abusadong Chinese Coast Guard at Chinese Navy. Ayon pa kay Congressman Rufus Rodriguez na siya ay sumulat kay US State Secretary Antony Blinken at US Defense Secretary Lloyd James Austin III at si US Ambassador to Manila Mary Kay Carlson ukol sa kanyang hiling, at ayon pa kay Congressman Rufus Rodriguez na kung maaprubahan ang kanyang hiling sa US government at magandang hakbang ito para na makapagdagdag o makapagtibay ng tinatawag na ironclad commitment and strong friendship sa pagitan ng US at Pilipinas. Ang mga personnel ng Philippine Navy ay marunong na mag-operate at mag-launch ng mga missiles kasi mayroon na tayong dalawang guided missiles frigate, ang Jose Rizal class, at ang USS Philippine Sea ay ang pangalawang barko na pinapangalanan ng Philippine Sea. Ito ay pinapangalanan after World War II Battle of the Philippine Sea. At ito ay nakatakdang i-decommission sa susunod na taong 2025. At ang isa pang guided missile cruiser ng US, ang tinatawag na USS Leyte Gulf, ay na-decommission din noong nakaraan lang September. Ang USS Philippine Sea ay isa itong Ticonderoga class guided missiles cruiser at ito'y ginawa ng Bat Iron Work ng US. Ito'y ginawa noong 1987 at nakomisyon noong 1989. Ibig sabihin hindi pa masyadong luma ang barkong ito dahil nasa 30 years pa lang ang edad nito. Yung iba ngang barko ng Philippine Navy, ang iba dyan ay mahigit na 90 years old. Ang USS Philippine Sea ay siyang ginagamit ng US noong 2014 para paulanan ng Tomahawk missiles ang mga ISIS doon sa Syria. At noong ding nakaraang taon, ang USS Philippine Sea ay isa sa mga barko ng US Navy na pinadala sa Mediterranean para tumulong sa Israel laban sa Hamas. At noon lang last January 2024, ang USS Philippine Sea ay nagpaula ng mga Tomahawk missiles doon sa mga Iran-backed Houthi rebels sa Yemen. Ang USS Philippine Sea ay may bigat na 9,800 ton, kaya napaka-powerful at napakalaki din ang barko na ito. Isipin nyo may bigat ito na halos 10,000 ton, habang ang Jose Rizal class frigate ng Philippine Navy ay may bigat lamang 2,600 ton. Halos yata 5 beses ang bigat ng USS Philippine Sea. At may haba ito na aabot sa 555 feet or 173 meters, habang ang Jose Rizal class frigate ay mayroon lamang haba na 352 feet or 107 meters.
At ang USS Philippine Sea ay may speed ito na 32 knots, napakatulin ito. At armado ito ng dalawang 61 sail. Isipin mo, 61 sail, dalawa pa na MK-41 vertical land system na may laman na 122 missiles kasama na ang Tomahawk. At bukod pa diyan, mayroon pa itong 8 na RGM-84 Harpoon missiles at mayroon pa itong dalawa na 5 inches 62 caliber Mark 45 Mod 4 lightweight gun at mayroon pa itong dalawang MK-38 25mm machine gun at mayroon pa itong dalawa na 4 na 50 12.7mm machine gun at mayroon itong dalawang Phalanx close-in weapon system Block 1D at mayroon pa itong MK-32 12.75 or 324mm triple torpedo tube. Ganito ka-powerful ang missiles cruiser na ito, ang USS Philippine Sea. Kung sakali mang ma-approve ang hiling ni Congressman Ropos Rodriguez sa US government na i-donate na lang ang USS Philippine Sea, hindi na ito maging powerful guided missiles cruiser dahil tatanggalan ito ng mga armas at missiles para ilipat sa ibang barko ng US Navy na aktibo pa hanggang ngayon. Gaya ng nangyari ng Hamilton class ng US na ngayon ay Del Pilar class ng Philippine Navy. Siyempre, napakamahal ng mga missiles na ito, lalo na ang Tomahawk. Kaya barko lang talaga ang ibigay ng US. Ang problema, matagal makabili ng mga missiles ang Pilipinas na pangpalit sa tinanggal na missiles ng US. Yun nga ang BRP Jose Rizal class frigates ay hanggang ngayon ay wala pang laman ng mga missiles ang mga vertical land system nito. Mas lalo na ang USS Philippine Sea na mayroong dalawang 61 sail BLS o may laman na 122 missiles ng iba-ibang klase kasama na ang Tomahawk, mas lalong walang pangpalit nito. Baka ang Tomahawk ay Hawk lang ang mabili natin. Ang Jose Rizal class frigates ngayon ay mayroon lamang 8 na BLS o vertical land system. Hanggang ngayon wala pang ang laman ng mga missiles Sa bagay, pwede namang kwites muna ang ilalagay diyan. Pero kahit natatanggalan ng lahat ng mga missiles at mga armas ang USS Philippine Sea, ay malaki pa rin maitulong nito para magpatrolya para takutin ang China sa West Philippine Sea. Dahil hindi naman alam ng China na tinatanggalan ito ng mga weapons at mga missiles, basta lang wag manood si Xi Jinping sa vlog na ito, hindi malaman nila kung mayroon bang armas o wala ang USS Philippine Sea. Bago tayo magpaalam, i-shoutout natin ating kaibigan, si Rachel Claveria. Hanggang sa susunod, maraming salamat.